6 months pa lang. Sino? Si Duterte. Ano? 6 months pa lang. Oh. Kasi yun ang pangako niya eh. Kaya nga nagtiwala sa kanyang tao. 6 months, within 6 months, ang Pilipinas, babaguhin niya yung sistema. Oh. Totoo naman. Sa loob na, naniniwala naman tayo sir. Sa loob ng 1 year ni Duterte, marami na siyang nagawa. Oo naman. Oh. Napakarami niyang Ano nagawa. mga nagawa ni Pangulong Duterte? Unang-una, ang sabi niya, ibigay natin sa kapwa natin ang respeto. Oh. Bigyan natin sila ng respeto. Lalong-lalo na ang mga pulis. Ngayon, ang tanong ng tao, paano pagkakatiwala ng pulis eh, anak ng tinapa. Yan ang lisensyadong kriminal. Sabi nga nila, di ba? Pero, mangyayari yan. Totoo naman. Nangyari. Kasi nga, ang ginawa niya, pinahugot niya lahat ng eskalawag. At pinadala niya sa amin. Duterte. Ngayon, eskalawag ka. Hindi ka pwede makarating sa amin. Kasi alam ng mga taga ng eskalawag ka nga eh. Oh. Papatayin ka. So, para magkaroon ng respeto ang tao, kailangan ng mga eskalawag wala. Mawawala. So, di ba ginawa niya? So, nagkaroon uli ng respeto ang tao sa pulis. Kasi nga, siyempre, sinala niya lahat eh. Panahon ni Digong. Oo. Nandun tayong may mga puntong hindi natin malalahat. Di ba? Hindi natin malalahat. Pero, disimulado sa ngayon. Sa ngayon ha, disimulado. Pwede mong irespeto ang pulis. Oo. Hindi katulad nung mga panahong nakaraan. Di ba? Pero ngayon, pare, putang ina, dati hindi ako sumasalunod sa pulis. Ngayon, pag dumada ng pulis, nakita ko uniform eh. Kasi nga, naranasan din nila kung ano yung naranasan ng sibilyan. Diba? Pero habang patagal ang pamumuno ni Bongbong Marcos, ano yung nararamdaman mo? Ang nararamdaman ko, Ano yung nakikita mo? May improvement ba or ano, what? Ano yung pagkakaiba ng panahon ni Digong? wala eh. Ang laki ng pinagkaiba. Kasi nung kapanahunan ni Rodrigo, Sa loob ng 2 years ni Digong, anong meron? tahimik ang Pilipinas. Nagkaroon ng takot ang tao. Takot sa sarili na baka pag gumawa ako ng kasalanan, mamamatay ako. Yun. Yun, di ba? Yun yung panahon na sabi nga nila, ikaw na ang pinakamatapang na tao kung gagawa ka ng kabalbalan sa kapanahunan ni Digong. Kasi Oh. alam mo sa sarili mo, alam nating lahat Oh. na maaaring ikamatay na yan. Oo. Diba? Gawa ka na ng buhay mo. Gawa ka na ng buhay mo. Ngayon, kaya ko nasabing nanahimik at nagkaroon ng respeto ang tao. Kasi, yun nga, binigyan niya kaagad ng pag-iisipan yung tao. Oo. Ang sabi pa nga niya, within 6 months, patitinuin ko ang Pilipinas. Sino bang presidente nagsalita ng gano'n kundi siya lang ang isip tuloy na tao, baliw. Oo. Di ba? Baliw mo yata yan eh. 6 months, patitinuin mo ang Pilipinas. Ano na? Yung pala, may sarili siyang pamamaraan. Pero sir, naniniwala ka naman. Sa loob ng 6 months, nagawa niya. Nagawa niya, par. Oh. Nagawa niya within 6 months. Ano yun sir? Maraming taong nangilag. Maraming taong nangilag na gumawa ng kabalbalan. Kasi nga, hindi lingid sa ating mga Pilipino, hindi lingid sa kalaman natin na kapag ka gumawa ka ng kabalbalan sa kapanahonan ni Duterte, may kalalagyan ka. Sigurado yun, di ba? Ano yung inuuna niya doon sa within 6 months? Ang inuna niya, sir, yung mga kababayan niya kagad. Yung mga putante niya. Yung kagad ang inuna niya, di ba? Hindi ba sir, ang inuuna niya yung mga tibagin, yung 5 mga generals? Dito muna nga, yung mga kababayan mo na niya inuna Oo, niya. yung mga Kung sila. anong problema. Di ba? Kasi nga, nararamdaman niya, walang respeto ang tao sa sundalo, sa pulis, sa Oo. di ba? Sa gobyerno, wala silang respeto. Dati. Oh, Ibig dati. sabihin sir, binalit niya yung respeto. Oo. Tanaw. Yun kaagad ang una niyang ginawa. Kailangan magkaroon ng respeto ang tao sa kapulisan, kasundaluhan, para kahit pa paano, matuto silang mag-open ng problema. Di ba? Nagkaroon pa nga ng patalastas. Isumbong mo kay mamang pulis. Kami nang bahala. Di ba? Ngayon, sa sistemang yon, nagawa niya ng paraan ng ganung bagay, utap, kahit matataas na opisyal, ilalatak niya, wala kang pakialam. Di ba? Samantalang maaari niyang ikapahamak. Pero ginawa niya ng paraan. Ginawa niya ng paraan kung paano maging ganun ang sistema sa pamamalakad niya, sumunod. Para nang sa ganun, ang Pilipino, magkaroon uli ng pag-asa. Panahon ngayon ni Marcos, ano nakikita mo? Sa ngayon, sir, Sa kanyang ngayon, mag 2 years na siya. totoo lang, sir. Sa ngayon, ha? Kasi,
Para sa akin lang sa mga katulad namin nasa lansangan, nagtitinda sa lansangan, nagmamasid sa lansangan, Oo. danas ko ang kapanahunan ng mga iba't ibang klaseng presidente. Yes. Isa lang naman ang sinasabi. Oo. Di ba? Kaya siya tumakbong presidente para tulungan ng Pilipino. Yes. Natupad yon sa salita ni Duterte. Oo. Kapanahon ngayon, na wala na si Duterte, para sa akin hindi ko alam kung anong iisipin ng iba. Para sa akin lang, Oo. wala akong nararamdamang pagbabago. Bumalik lang sa dati. Bumalik sa panahon ng Kapanahunan ng ibang presidente. Hindi maliban kay Duterte. Di ba? Bumalik na sa dating kalakaran ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni Duterte kasi nung panahon ni Duterte hindi ka pwedeng magsabi, sir, hindi po pwede ang ganyan. Bawal yan. Delikado ka. Di ba? O ngayon, bumalik na sa ganung klaseng delikado. So maniwala ka sa hindi. Nakaupo ko dito maghapon. Yan lang sa may gilid. Napapansin ko may nag-aabutan. Oo. Alam ka naman sabihin mong hindi inabot nun. Oo. Diba? Tambay ako na Maynila. Alam ko ang kalakaran. Nagahuluman ako. Dito ako lumaki. Yes nga pala, nabanggit mo yung hulo. 'Di ba? Ako din kasi naririnig ko na magulo ang lugar na 'yan. Oo. Noong mga panahon ng medyo bata-bata pa ako. Pero ano nga ba ang totoo about Hulo-Sulo? Anong Totoo meron yun. sa lugar na 'yan? Nung kapanahonan ni Marcos, may isip na ako nun. Nag-aaral na ako, 7 taon na ako nun. Kapanahonan ni Marcos, 2 beses siya naging presidente sa panahon ko eh. 2 beses naging presidente, nagboto siya ng yes or no. Diba? Pero hindi pa ako bumuboto nung araw. Oo, Diba? tama. Kapanahonan ni Marcos, ang laging sinasabi ni Marcos, mga kapatid ni staff, huwag po nating bigyan ng pagkakataon ang gobyerno na magalit sa atin. Matuto po tayong makibagay dahil ako lahat ginagawa ko para sa inyo para manahimik ang lugar nyo na yan. Oo. So, ibig lang sabihin nun, minamanipulate ng gobyerno ng kapanahonan ni Marcos na matanda ang lugar namin para wag magkagulo. Hmm. Di ba? Ibinibigay ng hinihingi ng gobyerno namin para wag mag-isip ng gulo. Kasi nga, ang Islam, ang utak kasi ng tao. Pero ang totoo nun, lahat naman ng tao sa Pilipinas, Islam eh. Yun ang panahon ng araw. Di ba? Nagkawatak-watak lang dahil sa pumasok na lintik ng mga taga-ibang bansa. Kaya nagkaroon ng Kristyanismo. No, ni Digong, anong sitwasyon sa Hulo? Nung kapanahonan ni Digong Edo na yun, yung sinasabi kong kailangan magkaroon ng respeto ang tao. Di ba? So, alam ni Digong, kasi nga, taga Mindanao siya, alam niya, Oo. ang Mindanao, unang-una na ang Hulo. Hulo. Hulo-sulo. Yes. Pinakamalupit na isla ng Pilipinas yan. Oo. Kinatatakutan. Ng